After they crossed the Red Sea, pagkatitignan po natin ang kanilang destinasyon, papunta po sila dito sa land of Canaan. Bibitawan pa lang po muna ito, baka mahihapos ko pa. Land of Canaan. Alam niyo po, kapag titignan po natin ang kanilang destinasyon, sa totoo lang po, malapit lang po ito, pero ito po yung nangyari sa kanila. They circle, na-experience po nila yung ups and downs. Tama po ba? Alam natin ang istorya na kung saan supposed to be ilang taon lang nila mapupuntahan, but then they spent 40 years in the wilderness. And eventually, they conquer the promised land. Destination. Ikaw ba, kapatid, meron ka bang pupuntahan? Saan ka punta? And alam ko naman na meron pong pinapupuntahan ng Panginoon sa bawat isa. At kamusta naman po ang inyong journey, ang inyong lakbay? Katulad din po ba ng mga Israelites? Ikaw ba ito na kung saan may pinapupunta sa iyo ang Panginoon, may pinagagawa, pero nasa crossroad ka? To the point, baka tumigil ka na? At sa Israelites, ganito po ang nangyari sa kanila. And today, let us entitle the message of God, the joy. Can we bow? Amen. Nakatawid po ba mga Israelites? Sige nga, subukan natin. Nakatawid po ba dyan? Sa kaliwa po, nakatawid po ba? Dito sa gitna nakatawid? Sa kanan ko po? Kasi kung hindi, awin po kayo dyan. Nakatawid po. At tunay po na sa pamamagitan po ng ating Panginoon Diyos na si Yahweh. At alam niyo po, ito pong Red Sea na to, very, very prominent po sa istorya po ng Biblia. At marami po nakakalam. Even back then, hindi pa ako nasusulat ang Biblia, nalalaman na po ng mga karating po. And alam naman po natin na ang pangako ng Panginoon sa mga Israelites ay magiging isang bansa. And at the same time, meron po silang pupuntaan. After they crossed the Red Sea, pagkatitignan po natin ang kanilang destinasyon, papunta po sila dito sa land of Canaan. Bibitawan pa lang po muna ito, baka mahihapos ko pa. Land of Canaan. Alam niyo po, kapag titignan po natin ang kanilang destinasyon, sa totoo lang po, malapit lang po ito, pero ito po yung nangyari sa kanila. They circle, na-experience po nila yung ups and downs. Tama po ba? Alam natin ang istorya na kung saan supposed to be ilang taon lang nila mapupuntahan, but then they spent 40 years in the wilderness. And eventually, they conquer the promised land. Destination. Ikaw ba, kapatid, meron ka bang pupuntahan? Saan ka punta? And alam ko naman na meron pong pinapupuntahan ng Panginoon sa bawat isa. At kamusta naman po ang inyong journey, ang inyong lakbay? Katulad din po ba ng mga Israelites? Ikaw ba ito na kung saan may pinapupunta sa iyo ang Panginoon, may pinagagawa, pero nasa crossroad ka? To the point, baka tumigil ka na? At sa Israelites, ganito po ang nangyari sa kanila. And today, let us entitle the message of God, the joy. Can we bow our heads and let us pray before we proceed to the word of God? Hallelujah, hallelujah. Panginoon, minsan po po, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na buhay na kung saan pinuri at pinasalamatan
dinakila, Panginoon, sa aming pagkanta, Panginoon. At sa pagkakataon ito, Panginoon, minsan pa, Panginoon, Ikaw ang magbigay ng kalakasan sa amin. Yung salita mo na kung saan dito kami nakakuha ng tapang, Panginoon, para ipagpatuloy ang aming lakbayin, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na kapag Ikaw ang aming kasama sa bawat lakbay ng aming buhay, nakakatiya kami na mayroong katagumpayan. Magbiguma kami, Panginoon, still, O Lord, magiging maganda pa rin po ang aming kahinatnan. Dahil meron kami isang Diyos na buhay na hindi kami iiwan at hindi kami pababayaan. Panginoon, minsan pa po, Panginoon, yakapin mo po ang bawat isa at ito ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Diba, palagpakan natin ng Panginoon? And before we proceed to sa chapter, the next chapter of Life of the Israelites, let me show this. Sabi po dyan, enjoy the journey as much as the destination. Nag-enjoy po ba kayo sa inyong lakbayin? Talaga? Siyempre, alam naman po natin na minsan merong mga pagsubok, minsan merong pagkabigo. At tignan natin ano ba ang nangyari sa Israelites. After they have crossed the Red Sea and taken, remember this, baka palagi mo siya masasabi, they have been slave for 400 years. Matagal silang inalipin ng mga Ehipto. At alam naman po natin ang ginawa, ang kanilang pagiging alipin po. And one time in his life, they are able to cross the Red Sea dahil pinalaya po sila ng ating Panginoon. And this is now the next chapter. This is now the history of the Bible wherein makikita po natin dito, ano na ba nga nangyari nung pagkaligtas nila sa Egypt, na kung saan binigyan sila ng destination, na kung saan meron silang journey na gagawin sa buhay nila. And remember, at this time, kinikilala po ng mga Israelites ang ating Panginoon, and at the same time, nagpapakilala po ang ating Panginoon sa mga Israelites for 400 years. At kapag tinignan po natin itong Exodus chapter 15, dito po magsisimula, and this is what happened after the crossing of the Red Sea. Then, sabi po dito sa istorya, then Moses and the Israelites, what they did? Kumanta. Nakikita po ba ang kanilang ginawa? Hindi lang si Moses, kundi ang mga Israelites. At kapag titignan po natin dito, when we talk of Israelites, hindi lang po siya isang grupo lang na katulad natin. Sabi nga po dun sa mga scholars, they are about 1 million. Composed of men, women, mga anak, mga lolo at lola. Diba? Kapag titignan po natin dun sa istorya, at alam naman po natin na kung saan, hindi naman po kumakanta itong mga to. And this is the first time na kumanta sila. And aside from that, let me jump on the verse 20. Sabi po dito, then Miriam, the prophet, Aaron's sister, took a timbrel in her hand, and all the women followed her with timbrels and dancing. Hindi lang po na kumanta ang mga Israelites, kundi nagsipagsayawan pa. Amen? Ikaw ba kanina kumanta ka at sumayaw? O nakatanghod ka lang? Ano ba yung nakatanghod? Siyempre, hindi ka naman makakatulog, nakatayo ka. Talent mo ba yun? Hindi naman, no? So, makikita po natin dito, ang mga Israelites, specific voices kumanta, and Miriam sumayaw, and all the women, and what they are singing after they cross the Red Sea, this is what they sang. They are saying, sing to the Lord, for He is highly exalted. At kapag titignan po natin Lord, it means Yahweh sa ibang translation po. If you remember, when Moses asked God, that time na kinakausap niya ang Panginoon, sino ka pa kung kapag kami nagtanong sa akin? Ang sabi ng ating Panginoon, I am Yahweh. And this is now Lord, this is now Israel singing a song to Yahweh. For He is highly exalted. Pinupuri nila kayo. Siyempre naman, 400 years ka napaalipin sa mga Egypto. And now, this is now your first time to worship our God.
nakikita, nababasa lang po natin to sa ating kapanahonan, pero in their time, malaya na sila. Hindi po ba ikaw at ako nakaramdam din ng kabutihan ng ating Panginoon at nagpuri ka rin, nagpasalamat? Amen? Amen. Dito po sa kalawa, tama po ba? Sa kanan, sa gitna. Parang alam niya na ang gagawin ko kasi pag hindi kayo sumagot, joke lang. And sabi po dito, both horse and driver, yes, are led to the sea. Kinukwento, not just kinukwento, kinakanta nila yung naranasan nila yun. Kinakanta nila yung naramdaman, yung nakita ng dalawang mata nila. And same to us. Hindi po ba't meron ding kabutihan ginawa ang Panginoon sa bawat isa? Kaya ngayon, malaya tayo nakakaawit. Minsan, sa buhay natin, alam nyo kapag pinag-usapan tayo, minsan, hindi na natin siya magets. Singing to the Lord for what He has done, He is highly exalted. Alam niyo po, personal testimony ko po ito, no? Ako po hindi po ako pinanganak na Christian. Nakakigits po ba ako? Hindi po ako lumaki sa pamilya na Christian. Natanggap ko po ang Panginoon, nakilala ko po, nag-serve po ako at the age of 32. Kayo po ba? Sino po ba dito ang Christian since birth? Meron po ba yung family nyo, Christian na, nung pinanganak kayo? Hindi yung pangalan nyo, Christian ha? Yan, meron dito. Sige po, taas yung puro kamay, hindi naman kayo paparitin. Yan, di ba? So, sa mga iba po, nagigits po ako. And then, what's my point? Alam niyo po, nung nagsisimula po ako sa tumating sa simbahan, nakaganyan lang po ako. Kayo din po ba? Mga tatay, mostly tatay nandiyan po ba mga tatay? Kayo po ba nakaganyan lang kayo nung umating kayo ng simbahan? Tapos yung makikita niyo yung kalawat kanan niyo, and then harapan sa likod, ang ingay, nabulala si Pastor. Ba't itong mga to? Di ba? Kasi sila po kayo sasabihin ko, nasisiraan na ba ng mga ulo to? Pero alam niyo po, unti-unti, nung nararamdaman ko po ang Panginoon, during the service, kumakalas ako When I say kumakalas, unti-unti, itataas ko na ang kamay dahil nararamdaman ko siya. Dahil lang po na meron tayong Panginoon na hindi pala ako iiwan, hindi ako bumabaya, kaya nagtataas ko ang kamay ko and to the point, kaya ko ng palakpak ang dalawang kamay ko para sa Panginoon. Diba? Dati naman ganyan, kaya yung katabi mo, kung nakakanya ngayon, okay lang. Huwag mong titigan. Hindi ibig sabihin hindi mabait yan. Mabait yan. Pero meron pagkakataon para sa kanya, bawat isa, na kung saan mismo ang Panginoon ang mapaparamdam ng pagmamahal niya sa tao niya. Amen? Amen? Sige, palaparan natin ng Panginoon. And what else? Ito po, personal natin. And what else, no? So, nung napapahindak na ako, nagigitsip ba ako? Di ba, unti-unti napapasayaw na ako, at talaga mahal mo, napapatalin na ako. Amen? Amen! Di ba? Kakalas ka dahil alam mo na merong ginawa ang Panginoon sa buhay mo. Dahil alam mo na ikaw na dapat ay nasa tiyak na kamatayan, binigyan ng grasya ng Panginoon at ngayon nagtatamasa ng buhay na walang hanggan. Pati ba naman palakpak ay pakakita sa Panginoon? Pati ba naman pagtalon? Kung pwede nga natin naman, naputin ng mga bubog para lumabas, hindi pwede. Masisira. Diba? So, to them, as we go back sa ating kwento, ganito sila, excited sila magpuri sa ating Panginoon dahil ulitin ko, after 400 years, magagawa nila ang bagay na kung saan pupurihin nila ang Diyos at totoo na kung saan siyang nagligtas sa mga saints. Amen? Amen? Ayaw nyo mag-amen? Amen. Okay, wala pa po natin ang Panginoon. Magaling kumali sa tres ito, mukhang effective, no? So now, kapag titignan po natin, verse 1 to verse 21, it composed of the song. Na kung saan, ito yung emotion ng mga Israelites nung naramdaman nila ang pagliligtas ng Panginoon sa buhay nila. Alam niyo po, kapag titignan niyo po, ulitin ko, this is a song. Hindi lang nalapatan ng tono at musika, pero habang babasahin natin to, remember, kinakanta po nila to.
Hindi ko alam kung ilang beses na inuulit, di ba? May chorus, may coda. Hindi ko alam kung ano ito, but this is a song. And gusto ko sanang kunin yung from verse 1 to verse 21. Gusto niyo po ba? Kayo na lang. 5 verse lang po. And then the rest, pwede niyo pong basahin. And let me give you the verse 2. Sabi po dyan sa verse 2, let me give you the verse 2. The Lord is my strength, my defense, and has become my salvation. Kinakanta. Ulitin ko, this is now the Israelite realizing that Yahweh is their strength, that Yahweh is their defense, that Yahweh is their salvation. Ang ating Panginoon, ang ating kalakasan, ang ating tanggulan, at ang ating kaligtasan. Tama po ba? Hindi lang natin alam yan, kundi nararanasan din natin. And today's lives, wow! Unti-unti nilang nakikilala kung sino ang Diyos na nagligtas sa kanila. Parang ikaw at ako. Hindi ba unti-unti natin nakikilala ang ating Panginoon sa bawat sitwasyon ng ating buhay? And true enough, ang Diyos noon, ang Diyos ngayon ay ang Diyos na magpakailan. Amen? Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Kung ano man ang katatayuan mo ngayon habang naglalakbay sa buhay na ito, letting you know, a gentle reminder sa bawat isa, hindi nagbabago ang ating Panginoon sa bawat isa. Amen? And as we continue, they are singing, He is my God and I will praise Him. My Father's God and I will exalt Him. Ikaw ba kapatid, itinataas mo ba ang ating Panginoon sa buhay mo? Amen. Amen? Kahit na wala yung pamalo? Amen. Itinataas namin. Alam niyo po, kapag titignan ko po itong talatang ito, itong verse na ito, they are now realizing who is God into their life, but they also recognizing na ang Diyos na nagligtas sa kanila, si Yahweh, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Ulitin ko, in those times, wala silang aral. Kasi, alipin. Pero now, even na wala silang aral, nararamdaman nila ang Panginoon. Minsan hindi natin kailangan ng katalinuhan. Amen? Kinakailangan natin ang puso na kung saan doon nangungusap ang ating Panginoon sa bawat isa. Amen? Pwede po bang bigyan muna natin pag-uli ang ating Panginoon. And next verse, let me give you the verse 3. Wow! The Lord is a warrior, and His name is Lord, Yahweh. Nakikita niyo po ba yung confidence ng mga Israelites? Remember, palagi kong remember. Hindi sila nakawala sa slavery ng Egypt dahil lumaban sila. Hindi sila marunong lumaban. Hindi sila marunong umawak ng sandata. Nabasa niyo po ba na nakipaglaban ng Israelites para makawala sa Egypto? Hindi. Dahil alam nila na mayroong lumalaban sa kanila. And His name is Yahweh. Alam nila na mayroong mighty warrior. Hindi po ba alam din natin yun? Alam nga natin na sinasabi sa salita, the battle is not yours, but God's. Kaya kapatid, kung meron kang laban habang naglalakbay ka, papunta doon sa destinasyon na binibigay ng Panginoon, ang lalaban ay ang ating Panginoon na kung saan nakakatiyak na meron magkakampang. Amen? Kaya naputuloy. Kaya sinasabi na, the Lord is my warrior. They now recognize, they have this confidence na mananalo sila sa mga susunod na laban kasi ang kanilang Diyos na nakikilala ngayon is a mighty warrior. Hindi ba't hindi nakikilala natin sa ating Panginoon? A mighty warrior. And as we move po, sabi po dyan in verse 6, Your right hand, Lord, was majestic in power. Your right hand, Lord, shattered the enemy. Nung itinaas ni Moises ang kanyang kamay na mayroong staff, hindi si Moises ang nakita nila.
Hindi si Moses ang nakilala nila. Hindi si Moses ang naramdaman nila, kundi ang Panginoon na kung saan kayang-kayang lupinin ang lahat ng ating kalaban. Amen? Huwag niyong tipirin ang Panginoon kung nais yung papurihin na siya. Gusto niyo ba ba? Ha? Gusto niyo ba? Okay. Joke lang po. And another verse. Wow! Who among the gods is like you, Lord? Ngayon, tinatanong nila sa mga nakakarinig, hindi ba totoo ang ating Diyos? Kasi those time in Egypt, they have many gods. God of sun, di ba? God of love. And I remember, kapag titignan niyo po sa Biblia, kapag meron silang hinini, kinakailangan magseremonya sila. At this time, walang ginagawa ang mga Israelites, pero pinalaya sila ng ating Panginoon si Yahweh. Kaya ano kapatid, sumiksik ka lang sa presensya ng Panginoon, may gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Amen? Hindi po ba? Ulitin ko hindi ang siniti kung bakit ka naririto ngayon. Marahil yung iba dito, tinatry, ano bang meron dyan? Meron at nandito po ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay na siya. Amen? And they said, who is like you? Majestic in holiness, awesome in glory, working wonders. Alam niyo kapag tinagalog ito, hindi ba, alam niyo po yung kantang wala kang katulad? Kabisado niyo po ba yun? Gusto ko sanang pantayin, kaya na baka patayin ako ng microphone dito eh. Basahin ko na lang po dito. Sabi dito, ito yung naalala ko eh. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa iyo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa iyo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, pagpapatayin mo yan. Paging ngayon, kailanman, sige patayin mo na nga. Sa habang panahon, wala kang katulad. Amen? Sintonado man ako, inaamin ko po yun, pasensya na po. Pero alam ng Diyos na sa puso ko, sinasabi ko sa Kanya, Panginoon, wala kang katulad. Dahil, nung una kita nakilala hanggang ngayon, palagi mong pinapadama sa akin ang iyong pagmamahal. Kahit hindi karapat-dapat. Dahil nabibigo, pero still, Lord, ikaw ang aming Diyos na kung saan merong pag-asa. Nagbibigay ng panibagong pag-asa sa kanyang mga anak na totoo naman sumisiksik sa presensya niya. This is our God. This is Yahweh. And what else? Gusto niyo po ba? Yung kanan, ayaw na, no? And let me give you the verse 15. Ulitin ko, there's so many verses na kinanta sila and kapag titignan ko to, isn't it, hindi pa nila nakakalaban ang mga taong to? Hindi po ba? Kakalabanin pa lang nila. But this time, they are singing, the chiefs of Edom will be terrified. The leaders of Moab will be seized with trembling. The people of Canaan will melt away. Isn't it, this is the declaration of victory in their life? Amen? Kaya kapatid, alam mo, kapag meron kang Panginoon sa buhay mo, bibigyan ka ng katagumpayan. Amen? Yung destinasyon na binibigay niya sa atin kapag sumiksik ka, nakakataya ka na magiging katuparan in our life. And this is once again, these are the Israelites after crossing the Red Sea. The first part of the chapter 15 is the song of Moses and Miriam, and let me give you the second part. The second part will be the waters of Mara and Elim. Narinig mo po ba ito? Yung mga narinig po, tahimik lang po kayo, ha? It talks about, ano ba meron doon sa Mara and Elim? So, let me continue po. And in verse 22, this is how Moses leading the Israel from the Red Sea. Then let me read po. Then Moses led Israel from the Red Sea and they went into the desert of Shur. Alam niyo po ba ang Shur?
Are you sure? Let me give you the map. So this is the map of Israel. Remember Egypt, and then this is the shore. So dito po sila naglalagay. Okay po? Gets? Okay. So let me give you the verse. So for 3 days they traveled in the desert without finding water. Nakapunta na po ba kayo ng desert? Amen. Ako hindi pa po. Nakakain na po ng dessert. Kayo, nakakain na kayo ng dessert? Isa lang ang napunta ng dessert, ha? So, kapag titignan niyo po, for 3 days, 3 days, very, very specific na isinulat na 3 days. And there is a reason behind that. There is a reason kung bakit sinulat yung verse 1 to verse 21. There is a reason. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matutulog, hindi mo kayo maririnig. No? And now, this is now the Israelites finding no water. At kapag titignan niyo po, nararamdaman niyo po ang sitwasyon, hindi ba pagod na pagod sila? Nararamdaman niyo po ba ang Israelites? Pagod na pagod, gutom na gutom, buwag na buwag. At kailangan nila ng tubig, di ba? 3 araw, walang tubig. Kaya niyo po ba yun? Na walang inon 3 araw? Walang libo na 3 araw. Kaya, di ba? Yung sabi ni Sir, kanina kahit nga isang buwan, Pastor Edward, walang libo, kaya. Pero 3 araw na walang tubig, Siyempre, kung fasting, kaya. Pero hindi sila sanay. And this is now their situation. Kailangan nila ng tubig. And let us continue what will happen. In verse 23, when they came to Mara. And what is Mara? I mean, ano ba ang Mara? Pangalan ba siya, no? It is an oasis. Ganito po siya. Oh, by the way, may excited lang po ba? Kasi huwag niyo ko ulit ito, baka ipalo niyo sa akin. Na-excite lang po ako. So, desert of Shur, and then papunta po rin sila sa Mara. So, ito po yung ating mapa. Huwag mo kayo mawawala dyan. So, let me go back. So, when they came to Mara, and this is an oasis. Oasis is a fertile spot in the desert. Sa mga nakapunta po ng desert, meron pong oasis, and where water is found. So, nandun yung tubig, doon sila inom. And it is a place in the desert where water comes up to the surface from deep underground. So, kalikasan po ito. Nature. Panginoon ang gumawa. Diba? And let me show you ano ba yung itsura ng oasis. Wow, very good. Kanina ng first service, walang wow. Pero ulitin natin, hindi sabay-sabay. Let me show you ano yung itsura ng oasis. Kasi tuloy natutulog sa tabi ninyo. Ay, wow. Siyempre, wow. Pero mo, ang Israelites, 3 araw, walang tubig. Makita nila yung Mara. Wow! Ito lang, makakainom na ako, makakasalok na ako ng tubig. Kahit nagaling sila sa Red Sea, wala silang aqua plus. Hindi sila nakapag-inom, nakapagtabi ng tubig. O kulang man. Kaya nung makita nila, wow, excited to. Siguro, iniisip ko baka nabunan, nagigits yung buga ko. Nabunan. Kasi finally, meron na oasis. And let us continue. But this is the bad. When they found the Mara, this is the bad. They could not drink its water because it was bitter. It's not a wow. And sa Tagalog ng bitter, kapait. Malat. Hindi, asin yun. Pwede na rin. Ito, sumagot ka. Ano ba, meron ba? Papakla, tama ba? Nabanggitan mo ba yun? Di ba? Hindi pa mo ba kayo? Mapait, mapakla, maalat. Nakainom na po ba kayo ng tubig na gano'n? Pero pala kayo, hindi ko nakikita dito eh. Huwag niyo akong bibigyan ha. At kapag titignan po natin ang kanilang sitwasyon,
After all the expectation na makakainom na sila. And now, bakit? Akala namin, iligtas mo kami doon, Panginoon, parang bubutuloy mo kami. And up to this very day, that is why the place is called Mara. It is Bigyan. Alam niyo po, kapag titignan ko po ang ating pinag-uusapan, there's always a spiritual meaning on this. Hindi po ba nangyayari din sa atin? Expectation versus reality. Mga panalangin na kung saan hanggang ngayon hindi pa tinutupad ng Panginoon. Panginoon, matagal ko nang inihiling. Matagal na ako nananalangin and yet, bakit hindi pa siya dumarating? Disappointment. Ulitin ko, expectation versus reality means frustration. At madalas, nabibigo tayo. At sa bawat pagkabigo, sa bawat discouragement, hindi po ba masakit? And to the point, nadudurog tayo. And to the point, hindi po ba we feel empty? At sa buhay po natin, alam niyo po, ito yung bagay na gusto natin maiwasan pero inevitable. Hindi maiwasan. Pero minsan inisip ko, salamat Panginoon dahil nandiyan ka. And I remember one woman, naalala ko po si Naomi. Still remember Naomi? Nagigets ko siya kung bakit niya sinabi ko. Nabasa ko na ito, but hindi ko maintindihan bakit umaral. Ito pala yun. And this is the time na namatay na po ang kanyang dalawang anak. And then she's talking sa dalawa niyang manugang ba yun? Kay Ruth at saka kay isa. But sabi niya dito, don't call me Naomi. She told them. And what is the meaning of Naomi? Lesson. And now call me Mara, because the Almighty has made my life very bitter. Not just bitter, very bitter. Now we consider herself, her life, very bitter. Sa totoo lang, kapag titignan ko ito, parang ikaw at ako. Si Lord pa ang may kasalanan. Nakita niyo po ba? And as we continue in verse 21, I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. Inulit niya ulit. The Almighty has brought misfortune upon me. Self-pity. Siguro kung alam niya ang kanta ni Gary Valenciano, kinakanta niya na dito. Natutulog ba ang Diyos? Marahil ka kapag kagaling ng sitwasyon, papatugtog ka. Wish 107.5. Diba? Anxiety leads to depression. Nawawala ng pag-asa. Nadidepress. Totoo naman. Ulitin ko, nais man nating iwasan pero nangyayari po sa ating kapanahonan. Minsan iniisip mo, Panginoon, I have done my part, everything, and yet at the end of the day, it was a failure. Meron ka ba gano'n? Habang nilalakbay mo yung destinasyon na binigay ng Panginoon in your journey, nararamdaman mo na parang wala nang pag-asa. Hindi po ba? Alam niyo kapag titignan ko ito, oh Lord,
Kung pwedeng hindi na mangyari sa akin. Kung pwedeng sa iba na lang. Hindi ba pwede, Lord, puro pagpapala? Pero kapatid, alam mo ko na all things work together for good for those who love Him and called according to His purpose. Amen? Hindi po ba? Tayo nababasa na natin, sila hindi pa. And what is the reaction of the Israelites? Let me move forward. This is the reaction. Sa tingin nyo, ano kaya ginawa ng mga Israelites? May sagot po ba kayo? This is what they did. The people, what? Grumbled against Moses. And let me define grumble. Grumble means complain about something in a bad-tempered way. Grumble means to murmur or mutter in discontent. Gets niyo po ba? English, ha? Alam niyo po sa Tagalog, nagmamaktol. Huwag mong tignan niyang katabi mo. Nagmaktol ka na ba sa Panginoon? Lord, bakit ito nararanasan ko? Sa dami ng tao na makaranas ito, bakit ako? Have you said that to God? Bakit nawala si nanay ko? Bakit nawala si tatay ko? Ang babait nila. Bakit nawala ang kapatid ko? Bakit nawala? Sabi naman na namatay po ako ng kakambal. And even my parents, I remember, tinatanong niya ang Panginoon. Nung binalita ko sa kanya, ang bulalas niya, bakit Lord si Edwin, ang bait-bait? Parang alam niyo yung kikwento ko, tumatawa kayo dyan. Bakit si Edwin, Lord, pastor yun, di ba? O, ito na. Ano gusto mo na ako? Oh, Lord. Minsan may mga sitwasyon tayo na hindi na natin makontrol. Kaya nag-grumble tayo. Tama po ba? Minsan may mga sitwasyon tayo na kung saan alam natin na Diyos lang ang makakabigay ng katuparan. But still, we grumble. At alam niyo mo, sabi nila, what are we to drink? And may I say, ano na nga, Lord? Bakit ngayon, kapatid, di ba sa ating bumubulong tayo? Bakit sinisisi na natin, Panginoon? Bakit nanghihina ka ngayon? Bakit umayaw ka na? Hindi ba kanina lang? 3 days? Hindi ba nagpupuri ka sa Panginoon? Israelites? Christians? Hindi ba merong ginawa ang Panginoon sa buhay mo? Ba't ngayon? Para nakalimutan mo na? 3 days. Hindi ba kanina lang napupuri ka sila, the Lord is my strength, the Lord is my defense, the Lord is my salvation. Ba't ngayon? Biglang naglaho. Paano na, Lord? Mahirap talaga kapag gutom. Mahirap talaga kapag naapektuhan ang pamilya. Gusto mo na natin iwasan, pero hindi natin maiwasan. Nangyayari sa buhay natin. Paano na, Lord? Minsan, pati ang ating finances bumabagsak. Tinatanong natin, Lord, paano na pag-aaral ang anak ko? To the point, nahalata ng mga anak, Lord, paano na nga ba ang pangarap ko? Wala na pang matrikula. Pero naranasan mo ang kabutihan ng ating Panginoon. Naranasan natin ang kabutihan ng Panginoon. And what Moses did, let me continue. Then Moses cried out to the Lord.
Ito pala yun. Alam niyo po, maraming kwento sa Biblia na kung saan ang mga mali ay dapat nating iwasan. At yung tama ay dapat nating iwasan. The Israelites grumbled, but Moses cried out to the Lord. Kanina, di ba, nagpuri ka sa Panginoon? Alam niyo po, nandun ako sa likod, kanina nandiyan ako. Nakikita ko po kayo. Umiiyak sa Panginoon na nakataas ang kamay. Marahil ang iba dito sa inyo ay kilala ko pong personal. Yung mga tawa ng tawa dyan, kilala ko yan. Pero yung iba, hindi ko na po kilala. Pero alam niyo po, it doesn't matter kung kilala ko kayo o hindi. What matters is, kilala po kayo ng ating Panginoon. Alam ng Panginoon ang bawat sitwasyon, yung bawat taas mo ng kamay na umiiyak, hindi mo banggitin ang mga katagalan ng gagaling sa iyong puso. Alam ng Panginoon niya. Alam ng Panginoon ang sitwasyon mo na kung saan siya magbibigay ng kalutasan. Dahil nararamdaman ka niya. Dahil nararamdaman niya tayo. Alam niyo, yung iyak, ginawa ng Panginoon para malinis ang ating mga mata. Amen. Kasi mo ba ako? Okay lang na umiyak. Sa mga katatayan, di ba hindi naman masama kapag umiyak ka, ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin hindi ka lalaki kapag umiyak ka. Umiyak ako, hindi ako lalaki. Umiyak ako dahil nararamdaman ko ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? At alam niyo po kapag umiyak tayo sa Panginoon, this is what will happen. Ipakikita ng Panginoon ang kasagutan sa ating mga sitwasyon. And God said, the Lord showed him a piece of wood. Dami kong kahoy dito. Kaya umayos kayo. Hindi yung stuff eh. Bakit a piece of wood? And what happened? He threw it in the water and the water became fit to drink. Nakita niyo po ba ang instruction ng Panginoon? Walang sinasabi ng Panginoon na itapon mo sa mara. Wala. But Moises, kukunin ko lang ulit. But Moises really saying to himself, parang saan to? Bakit pinakita mo sa akin? And I'm asking to God, Lord, oh, ano? Does it make any sense? Sabi ko yun, paulit-ulit yung sinasabi, does it make any sense? Does it make any sense? English po yun, ha? Does it make any sense? At alam nyo, I'm trying to get what is the meaning of the piece of wood, but really, sometimes, ilaban ng Panginoon. Ilaban ng Panginoon na kung saan hindi naintindihan ng tao, pero naintindihan ng puso. At sabi ng Panginoon, all things are possible for the one who believes. Kapatid, naghihintay. Sige po, wala pa natin. Naghihintay ka ba ang milagro? Iyak mo sa Panginoon. Nararamdaman ng Panginoon ang bawat luha na meron ka na kung saan ulitin ko kasabay nito ang bawat panalangin na nasa puso. Amen. And only God can turn your bitter journey into a better journey. And let me move on. Sabi po dito in verse 25, there the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to the test. Remember, at this time, the Israel is not yet a nation. Ibibigay pa lang yung bata sa Mount Sinai, even in the book of Leviticus, makikita niyo po doon. But this time, it is an initial instruction to the Israelites. And God said in 26, He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. For I am the Lord who heals you, Jehovah
Alam mo, kapag tumatayo ka sa katwiran ng Panginoon, this is the promise of God. In verse 27, then they came to Elim. And Elim is another oasis. And nasa na po ba tayo? Remember, Mara and Elim. Isingin mo na nga yung katabi mo ka mo, nasa Elim na tayo, baka nasa Egypt ka pa rin ha? Elim. And anong meron sa Elim? Excited na po ba kayo na malaman kung anong meron sa Elim? Excited na po ba kayo? Excited na po ba kayo? And let me give you the Elim. What's in it? For those who really seek God, sa lahat ng mga patuloy na tumitino sa kagustuhan ng ating Panginoon, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they come there near water. Wala na akong picture. Nabivisualize niyo po ba ang Elim? Wow! Parang hindi kayo napapawaw. Wow! In Elim, there will be rest, hope, healing, restoration, and provision. Amen? Can we stand up? Hindi ko pa alam kung kamusta mo ba ang inyong journey to that destination. But once again, Yahweh, God Himself saying to each and every one of us that in our journey, we can be from Mara to Elim. Merong Elim sa lahat ng anak ng Diyos na patuloy na nananampalataya. Amen? So now, we will pray to God, Lord, nais namin Panginoon na kamtang ang Elim na pinapangako mo sa amin. Gusto mo bang maranasan ang Elim, kapatid? Gusto mo ba na kung saan manatili sa presensya ng ating Panginoon sa Elim? At ngayon, sasabihin natin sa Panginoon, ayaw na namin sa Mara. Amen? Ayaw na namin disappointment, ayaw na namin ng pain, but now, oh God, we want to have rest, we want to have hope, and we want to have restoration in your Elim. Can you just praise our God? Hallelujah! Oh God! Nasaan natin ba? Oh, pinupuli ka natin, Panginoon! Hallelujah! Salamat, Panginoon, dahil mayroong nakalaan na Elim para sa aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay, Panginoon, na mayroong pag-asa, Panginoon. As we have this journey, Panginoon, going to that destination, Panginoon, alam namin, Panginoon, na mayroong restoration, Panginoon, Lord. Nagkamali man kami, Panginoon, you will restore us, Panginoon. Nagkulang man kami, Panginoon, bubuin mo kami, Panginoon. Na-discourage man kami, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ini-encourage mo kami ngayon. At sa amin kayo na, Panginoon, patid namin, Panginoon, na ikaw ang aming kalakasan. Isa pa, Panginoon, maraming salamat. Glory to God! Give you all the praise, Lord! Hallelujah! 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 The church, before we leave this place, can we raise our thanks, Lord? Salamat, Panginoon, dahil meron kami kalayaan na mapagbigay sa iyo, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na even in our finances, Panginoon, there will be an ending provision, Panginoon, kasi ikaw ang aming Jehovah Jireh, O God. And today, O Lord, accept our tithes and offering that comes from our heart, Panginoon. With joy, Panginoon, may kakalakan sa aming Panginoon. Sa pangalan ng Jesus. Amen. The church will be raised our hands. Panginoon, ikaw ang aming pinupuri
Ikaw ang aming dinadakila dahil meron kaming isang Diyos sa buhay na kailanman hindi kami iiwan at hindi kami mawabayaan. Pagpalain mo po ang bawat isa ang pinanatanan ng mamanantala ang aming mga kayamanan ng aming mga anak. At minsan pa, Panginoon, tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pagsamba, at ito ang aming sama-sama panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi namin, Amen.